Yo, what's up mga ka-sneakerhead? I am Shoe Checker. Welcome to my channel. Ngayon mga ka-sneakerhead, gusto ko lang po sana, may napad kasi po itong si Mr. Carlos Jimenez po na isa sa mga nag-legit check po sa Flip Phenomenon po. Nais ko lang po sanang maganda kasi napad ko sa kanya na vlog yung halos almost half a million na naloko doon sa nagbibenta sa kanya ng sapatos. Kaya mga sneakerhead po, gusto ko lang po sana emphasize sa inyo kung gaano ka-importante po ang magpa-legit check para hindi po nangyayari po sa inyo itong mga sneakerhead. Kasi nung napanood ko to, parang yung sapatos binili niya sa isang sneaker conference na ano yun, na maramihan po yun. Hindi proven po talaga na lahat ng lumalabas kasi na galing sa sneaker conference po ay hindi po legit. Kaya mag-ingat po kayo mga kasikarat dyan. Kagaya po sana ni Sir is nakakalungkot yung nangyari sa kanya. Almost half a million. Ang naano sa kanya, nabili niya sa US yan. Hindi niya pinalegit check. Di ba? Ganyan mga kasikarat. Ganyan kalala ang mga peke. Kaya gusto ko talaga ipakita dito sa video na to kung gaano ka-importante at ano ang ginamit ni Carlo Jimenez para mapatunayan talaga na peke yan based sa kanyang nakita as check din sa kilalang shop na Flip Phenomena. Ano pa ba yung isang basis niya na talagang para makasigurado siya kung ano ba ang 100% na masasabi niyang peke yan bukod sa kanyang opinion. So panoorin po natin itong mga sneaker yung video po. Kalahating milyong piso yung na-peke sa kanyang sapatos. Sabi ko sa inyo, check natin to. Kasi ito, dito ko lang tiwala. Sorry, boss. Dito, king ko fit talaga. Hi everyone, this is Flip Mamba. February 14 ngayon, pero meron tayong buyout. Sir, pakilala ka. I am Flex Batakan from US. From US pa kayo, sir. Tapos, kailan po kayo? I was been here November 20. November pa. Sir Carlo, bago ang lahat. Kamusta kayo, boss? February 14, Valentine's Day. Nagbebenta ka ng mga pairs ng boss. Hindi na madaan lang talaga. Ano mandate? Kailangan mandate. Parang gano'n na nga. Sa mga dala ni sir, alam ko na sa box pala Travis Scotts, pero sabi ko nga kay sir, try ko lang kasi ang mga kailangan ng store ngayon is Travis Scott close lang. Sa mga high kasi, medyo slow moving tayo. Mga Jordan 1 high, mga Travis Scott regular, general release pair, mahina tayo eh. So medyo mahirap i-up. Ito, Travis Scott, reverse mo ka size 9.5. Saan yung siya nakuha sir? Nung conference, sneaker conference, sa US. How much yung 900. $900? So in peso, around 51,000. A bit low medyo swerte ka doon boss kung 51,000 kasi reselling din. Ayan, kita nyo mga ka-sneakerhead. Travis Scott po yung binibenta niya kay Sir Carlo po. Medyo nakaswerte siya doon. Kasi almost SRP lang yung nakuha niya yung sapatos po. Kaya tingnan natin kung nakaswerte ba siya o hindi. For around 70 to 60. Pero ask ko lang sir, kasi dito napansin ko, ang una ko siya check sa box is yung mga RFIDs. Para siyang tag. That's how Nike check their inventory din. Pero dito kasi medyo plain siya. Wala siyang RFID. Kita mo yung swoosh siya. Ayan mga ka-sneakerhead, red flag na kagad dyan. Tingnan nyo ha. Pero dapat hindi siya ganyan. Sabi ko sa inyo, check natin to. Kasi ito, dito ko lang tiwala. Pero dun sa first two, Dito medyo alanganin ka. And pagdating naman sa pair, boss. So, may hint ka na din na baka fake siya. yes. Dali mo ako dun, boss. Parang tinetesting mo lang ako kung marunong talaga ako mag-check ha. Pero magkakaiba yung kinuhanan mo na ito. This one, all the same. Reseller or Decent. dito. Ayan mga ka-sneakerhead sa reseller siya kumuha. Kita nyo na. Di ba? Napaka-risky ng ginawa niya. Yung mga magagalit na naman, sasabihin, ginagaya ko na naman siraan. Stitcher. Oh. Sorry, boss. Dito, king ko fake talaga siya. Sa box, so insole, color, so this should be lighter. Yan mga ka-sneakerhead, ang unang assessment kagad ni Sir Carlo sa kanya is based sa kanyang opinion is fake kagad, parang kagad na red flag niya. Version of this
This one. Tapos, shoe 3. Kailangan may pagkumparahan tayo para mapaliwanag ko kayo kung maayos. Sige, nakumpara ko na yan. Sino second time na nag-check niya. Okay. Ano sabi nung una nag-check? Take that. Mhm. Okay, sige. So at least may second opinion ka na, boss. Para sa akin, boss, off talaga siya. Take siya. Kaya siguro nakuha mo rin siya ng around 50,000. Tsaka alam ko wala talagang white extra. Hindi na nasasabi. Pero maganda yung pagkaka-wax lace niya. Medyo gaya nila. Wait, balikan po natin yung mga ka-sneakerhead. Balikan natin mamaya. Balikan Hindi, natin. isa lang pinagawa na mo, boss. Yes. Mura mo rin siya nakuha. Medyo pricey na to. Okay. Magkano siya nakuha? 1,400. $1,400. So that the AC. Oh, pati boss. Boss, so yeah. Fake in logo. Box. Size tag. Oh. Paano kuha mo nga isang Travis mo? Sir, I believe so, Doc. Yan yung apat na jump na logo. Compare mo na lang. Yeah. Kasi, Close up na lang din natin sa kamyan, pero ito yung Jumpman logo mo. At saka yung check mo yung bonus pa lang. Tsaka yung gawa ng sapatos, medyo magaan siya. Tapos yung shape ng mismong shoe, dito, mas lang siya pa yung check. medyo dapat ka. Hindi, balik-balikan. Ito may bump pa siya dito. Dito I mean, yung sa check niya. yung haba din yung swoosh eh. So ito hindi siya masyadong mga detail or ito, yung placing niya. Sino yung napagawa mo? Kilala mo pa, sir? Sa US mo, Richard Nawa. Sorry, sir, this way. Yan mga ka-sneakerhead. Sad to say, hindi niya na makontak ngayon yung pinagbilhan niya. Kasi sneaker conference nga niya nakuha yan. O kita niyo yung una, di ba? Na, ganyan po kahirap talaga mga ka-sneakerhead. Hindi kami kumukuha sa akin, pero I'll check the pair na lang sa iyo. Thank you. Hindi na pinuntak. Boss, ito po rin na tapos, No, mga ka-sneakerhead, strike 3. Pero ano pa lang yan, assessment pa lang yan ni Sir Carlo. ito, YDN speaker niya. So, pag pinutukan kasi yan, dapat may parang may mga lines yan. Hindi siya nag-appear. Yung paper yung shirt niya, ano siya, black, ganun siya dapat ka light. Travis logo, embossed logo of Travis, medyo Travis. Boss, dito, move on tayo. 1.5, RFI, Travis. So, this is the high version, no? Strike 4, mga ka-sneakerhead. Mas ito pala yung in-store pair na. Ito mayroon pa na siyang white lace. Ako dyan. Mahal kong din yan. Magkano kuha mo sa scope ng 4 pairs, boss? Oh, no. Well, one by one. At 3,500 ko rin. Ay, ito lang. P5? Oh my God, kita niyo yung mga ka-sneakerhead, yung gaano kamahal yan, nabili niya na reseller. Mataas. Eh, sinasabi ko sa inyo, hindi porket mataas yung presyo niyan, magtiwala na kayo agad, di ba? Below SRP man yan or high markup yan po ng reseller, ugaliin po ninyo magpa-legit check. Lagi nyo mag-double check. Kita nyo, panoorin nyo ito mga kasi kung ano nangyari kay sir. Balikan natin ito, boss. Medyo maganda. Double check natin ito. Dito, boss. Ito, yung cover pa lang ng plastic ng dapat yakap ito eh. Strike na naman mga kasi strike 5 na po siya. Ito, sobrang That's laki. mine. That's my goal. Pinalitan ko sa'yo ng 10 and a half ng sa tropa ko. RFID wala din. Of the shoes boss off din. Material leather-wise off din. Itong leather na ginamit sa panel, sa toe box, medyo sobrang kintab niya. Shiny. Yes. Ito, material yung this one boss off din siya. So, double check na lang natin yung fragment high mo. Pero dito, 100% ako sure. Grabe boss, sobrang dami mo nakuha ano. Ako contact mo pa ba yun boss? Yes. Nakakontak mo pa? Pinipilan mo? Ito boss, pasensya. At least yun, di ba, good news, sana po, nakukontak niya pa yung reseller, sana maibalik. Hopefully and pray po kay sir na mabalik yung pera niya na kahit pa paano sana kasi sabi niya nakukontak pa niya. Ito na? Fine. Okay. So, pero kung gusto mo na double check talaga, yung fragment ang medyo maganda yung quality. Pero yung box, non-off din para sa gusto mo i-undergo natin ng checking. Teka na mga benefits. Okay. Yeah. Oh, kita niyo mga ka-sneakerhead? Oh. Yung mga buwabatikos na mahilig sila sabi na hindi na kailangan ng apps. Kita niyo yung narinig niyo sinabi ni Sir Carlo? Ipa-legit check natin sa apps. Di ba? Yun, maling mo naman. Okay, Kung yeah. please,
sa 5 pairs, baka isa, di ba? Yeah. Try natin. Pero sabi mo nga, isa lang Imagine mga ka-secret pipers, lahat puro red flag kay Sir Carlo. Parang nakakalumo po yung mga ka-secret head. punan mo. So probably, yan yung sagot. Pero at least may panghawa ka. Pasensya na. But thank you sa akin, thank you. Kasi walang legit check niya nung kinuha ko na. Dapat i-legit check nila ba, I need to go. So they just put it in the box. So 2 years ago mo pa siya nakuha. That 2 years, ngayon lang siya na-check. Sino yung una nag-check? Sabi mo. Yung barkada ko sa amin. So, hindi ako naniniwala kasi hindi naman siya nag-check talaga. Kita nyo na, mga ka-secret. Kita nyo na. Di ba? Nagtiwala siya sa kaibigan niya. Hindi naman daw talaga sinasabi na nag-check talaga. Parang ano lang yan mga ka-secret. Yung nagtanong ka sa group. Hindi ko siya sabi masama. Pero karamihan sa group, nakikigaya lang yan at nagpapanggap na expert. Kita nyo, nangyari kay Sir. Mababalikan niya pa ba yung kaibigan niya? Siya rin nagsabi sa akin, dito at saka dito. Yung barkada mo dito sa Pinas. Sa US din. May mga receipt naman to. Lahat siya nasa box. Sige. Sobrang laking pera na Hindi ko ito. siya nasusuot kasi I work for the oil field. Medyo malaking pera to po. Siguro ang na-estimate ko dito na kuha mo or total nito nasa magkano? Siguro habang. $500,000 for 5 pairs, no? See, $500,000 po pipers. Lumalabas siya ng 100,000. Papalagay mo na each. 1,000 sa fragment tayo pa lang, guys. Sobrang sakit naman nun. Parang okay na lulupot eh. No, it's fine. Yun lang. Sa ano, boss, sana mabalik mo pa itong mga pairs na to sa pinagbilan mo. Thank you. Thank you din, boss. Sana nakatulong. Baka may message na lang din po kayo. Hey, sa mga bibili ng sapatos dyan, make sure you guys buy legit ones. Huwag kayong tutulad sa akin. Lumabas na rin para yung result ng fragment height. Kita niyo mga ka-secret. Hindi yung sinabi ni Sir. And nag-not pass din siya. So, ito lang yung inandar. Yan mga ka-sneakerhead. Gumamit na po si Sir Carlo ng apps para bukod na hindi siya sigurado sa sinabi niya na opinion niya, bumagsak pa rin talaga sa apps mga ka-sneakerhead. Yung natin ang yung app kasi medyo maganda yung quality ng leather na ginamit sa kanya. Pero dun sa box, medyo I feel off na. Pero yun, boss, thank you. Kakalis naman Sir Glebs and nakakalungkot kasi halos kalahating milyong piso yung na-pay sa kanyang sapatos. Pero sana makontak niya pa or maibalik niya pa yung sapatos na yun para kahit pa paano. Siyempre, mabalik yung pera na ginastos niya for that. And yun, advice ko lang, lagi tayo mag-iingat sa pagbili. Make sure use all your resources or connections para makasigurado kayo na legit yung mabibili sa sapatos. Huwag na rin kayo lumayo, nandito lang kami lagi. Flip! Yun, bye-bye! So yun mga ka-sneakerhead, napanood po natin yan. Kaya mag-ingat po kayo mga ka-sneakerhead lalo na sa mga binibila po ninyo. Tama naman si Sir Carlo, gamitin nyo lahat ng resources nyo. Pero para gawin nyo na rin ako para sa isang mga resources ninyo, dito lang ako. In a few minutes, makukuha nyo na kagad yung ano. Kita nyo na mga ka-sneakerhead, babagsak at babagsak ka pa rin talaga sa apps. Kaya wag po kayong maniwala sa sinasabi po. Para sa akin po, yung mga bumabati ko sa ginagawa po natin, mga scammer po yun mga ka-sneakerhead. Diba? Ano pang dahilan para maloko ka? Nandito ako para tumulong sa inyo. Ha? Kita nyo mga ka-sneakerhead, sa 5, isa lang ang chinek ni Carlo. Di ba? Bumagsak pa rin sa apps. Kita nyo mga ka-sneakerhead, hindi lahat ng galing sa sneaker conference ay legit, di ba? Yung una nga, di ba, chinek niya sa check apps. Di ba, mga ka-sneakerhead? Kaya parang may idea na siya. Pero hindi pa rin siya naniwala, kaya dinala pa rin niya. Pero ang sad to say po is lahat po talaga is fake. Yun ang masakit po doon. Kaya mga ka-sneakerhead, like ko sinasabi po sa inyo, ugaliin po ninyo magpa-legit check. Ako po si Shoe Checker. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po mga ka-sneakerhead.